Mga kaibigan, atin pong pag-uusapan ang isang napakahalagang paksa na pinagkasunduan ng dalawang panig. Unang paksa po na ating tatalakayin, na wala pa ang Diyos ng 34 na taon. Ibig sabihin, may paniniwala noong tatayo bilang afirmatibo sa paksang ito at patutunayan niya na ang Diyos ay talagang nawala sa loob ng 34 na taon. Ang gagawin naman ng negatibo ay pasusugalian niya na ang Diyos ay hindi nawala sa loob ng 34 na taon. Ang magiging format po ng pag-uusap para sa kaalaman ng lahat, tatayo ang afirmatibo sa paksang ito sa loob ng 20 minuto. Pagkatapos na makapagsalita ng 20 minuto, ay magtatanong ang negatibo o panig na negatibo sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos noon, tatayo ang panig na negatibo sa 20 minuto at gayon din ang mangyayari. Tatanungin naman siya na ang kanyang kaiba doon sa kanyang pagkabanggit. Ito ay ayon sa napakasunduan, meron na tatlong tindigan. Ikalawang tindig, 15 minuto. Tanungan, 10 minuto pa rin. Ganyan din ang magiging format. Pagkatapos, magtatanong, pagkatapos, magpapahayag. At yung ikatlong tindigan, ito ay conclusion. Magbibigay ng conclusion ang bawat panig sa loob ng 5 minuto. Ganyan po tatakbo ang ating pag-uusap sa hapon ito. At nawa, ang kapayapaan ang maranasan natin sa buong panahon ng ating pagsasama-sama. Ang unang tatayo, pinang-panig dito sa paksa ito, kita natin dito kung sino ang afirmatibo. Ang unang tatayo ay sa kinagawa ng The Gospel of Christ, Philippines. Sa katauhan ng ating butihing pastor, si Pastor Efren Aguilar. Okay? Ating pong pakinggan ang pahayag na manggagaling sa kanya para sa kanya tayo ang baksa. Okay? Okay. Hello. 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 Hello.
Hello. Check my test. Check my check. Hello, guys. Pwede hindi mo na isama yung introduction ko. Pasok. Yung timing, kasi parang nag-exist namin yung 20 minutes eh. Kaya kung nakakaya naman, walang introduction, di ba? Okay? Ito sabi mo, mabait ka naman, mabait ako. Samantalahin na natin ang pagkakataon. You know? Dahil ako'y naniniwala magsigawan man tayo dito, magkalo-kalo man tayo dito, mananatiling magkakaibigan tayo. Diba? Dahil pinag-uusapan natin dito ay in the search of truth, ang katotohanan na gusto natin mako. At ako'y naniniwala na ang nakasalang dito ay hindi ako at hindi rin si Pastor Richard. Dahil bilang mga magagawat, mga pastor, ako'y naniniwala na iisa po ang ating layunin sa pananampalataya. Ang tayo po ay nakarating sa pangako ng Diyos. Amen? Kasi kung mag-aaway-aaway tayo dito, hindi tayo makakarating, sayang yung ating sacrifice. Amen? Right, una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat na kami po ay pinapasok sa adakong ito. Dahil sabi po ni Pastor Richard, ito daw po ang kauna-unahang nagpapasok sila sa lugar dito. Kaya hindi namin makakalimutan yan. Kaya maraming salamat. Right, kasi po, galing po kami ng Pangasinan, nagbiyahe po kami ng madaling araw dahil nga po rito, dahil itong mga kasama ay talagang masyadong malingas yung kanilang pagnanasa na itong mga ganitong aral at paksa ay dapat dalhin na sa tunay na larangan ng pagsusuri. At para masuri ang ganitong mga turot aral ay itataas natin ang antas ng mga pagdadala natin ng aral. Kaya alam ko si Pastor Richard, kung hindi ko alam yung iba, dahil yung mga pastor dito, pasensya na po kayo. Alam kong ang quality at ang kakayahan ninyo ay alam namin. Kaya para sa amin ay isang pagkakataon. Isa pong pag-alakan na mabigyan kami ng pagkakataon na marinig naman ninyo kung ano naman yung mga turot aral na ipinaunawa sa amin ng aming Panginoon Diyos. Sinabi ko, ipinaunawa sa amin dahil nung amin po itong nilalatag ay napakataas po ng taas ng reaksyon ng maraming mga nagsusuri. Tingnan nga naman ninyo, siguro sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon na kayo nakarinig na nawala ba ang Diyos sa loob ng 34 na taon? Di ba parang pelikula lang yan? Di ba? Pelikula lang yan, pero nandito na, turo tayo na. At ito ay pinaninindigan namin ngayon. Kaya kami po'y humarap sa inyo o pagpatunayan at panindigan na mayroon na ganitong papahayagan ang salita ng Diyos. Amen. Right, salamat. Salamat din sa mga kapatid na tumawa ngayon. Praise the Lord. Awa niyo na. Sige, hintay kita. Okay, unang-una sa lahat ay gusto namin patunayan sa inyo na bakit may ganitong paniniwala na nawala ang Diyos sa loob ng 34 taon. Ito ay nag-uugat sa tinatawag na paniniwala na mayroong isang Diyos. At bakit kinakailangan natin itong bigyan ng pansin at unawain? Unang-una, sinabi po sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 2, Talatang 2. Ito po ang sinasabi ng mga talata. Upang makaabit ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos ng katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang liwanag ng Diyos sa makapigbagay si Kristo. Sa wikang English po ay meron pong pagtutuloy dahil medyo may pagkukulang po sa Tagalog. Ganito po,
to the knowledge of the mystery of God and of the Father and of Christ. Upang magkaroon ng tamang pananaw at pangunawa sa hiwagang ito. Hiwaga ng Diyos, ang hiwaga ng Ama, at gayon din ang hiwaga ni Kristo. Bakit pinakailangan kung malaman natin ang hiwaga ng Diyos, ang hiwaga ng Ama, ang hiwaga ni Kristo? Alam niyo, sa paniniwala ito, marami pong nagtatalo-talo at nagkakagulo-gulo. At marami na naging personal po ang pagtatalo, mga magulang po, mga kapatid. Para sa amin, ang maunawaan natin ang hiwaga ng Diyos sa pamamagitan ng pakilala natin sa Ama at gayon din kay Kristo. Ito ay kapayapaan, ito ay kapatagalan, katiwasayan ng ating pananampalataya. Bakit po kinakailangan natin abutin ang hiwagang ito? Upang magkaroon tayo ng katiwasayan at kapatagalan. At nakita natin ang ating paglilingkod na tayo ay nasa tamang landas, nasa tamang po tayong direksyon. Ang Diyos ay iisa. Ito po ang sinasaad ang banal na kasulatan. Pinatutunayan po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 44, talatang 8. Pwede po bang may pagbasa? Okay, pwede po ba lumamig ng tagabasa? Okay, ayos. Kayo huwag mga tao o magsipangalapot man, hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala. At kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? O walang malaking bato? Ako'y walang nakikilala ng iba. Amen. Ang Diyos ay nagpahayag siya. Maliban sa Kanya yung mga ibang Diyos. Pinatutunayan dito sa Isaiah chapter 45, verse 5 and 6. Sinasabi na ito, siya ang Diyos at walang Diyos liban sa Kanya. Siya ang Panginoon at walang Diyos liban sa Kanya. Palibasa ng kapatid. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin. Nalagay ang aking daliri sa bukas sa kanyang mga kamay at sa tagiliran. Hindi ako maniniwala. E biglang dumating si Kristo. Nakapinig ang pito. Tumagos. Tingnan niyo ha. Hindi pala may dilema kayo kung maanin ito. Pero tumagos, pero nang hituin, may laman at may buto. So kung walang problema sa akin ito, kasi yung Diyos na kinikilala ko, si El Shaddai. Makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa kanya. Ha? At nung mapatunayan natin ni Tomas na si Kristo na ito nga yung Panginoon niya, ano kanya na-explain? Panginoon ko at Diyos ko. Ay kung ako si Kristo, Tomas ang dali, 3 taon at kalahati tayong magkasama. Hindi ba ako nakabalik sa lahat? Hindi mo ba alam, wala kang Diyos? Ha? Ay, sa tatay, kahit anong bukso ng damdamin nyo, huwag kayong sumali. Ha? Kami lang yung pastor dito, pareho kami mabalik. Kami lang po. Mamaya na yung mga damdamin natin. Kami lang po. Okay ha? Tingnan mo. Pero anong sabi ni Kristo? Sa halip na suplahin siya. Anong sabi ni Kristo? Mapalad ka. Nakita mo ko, sumampalataya ka. Mapalad ang kahit hindi mga nakakita, sumasampalataya. Kita sa talo yung sinabi ng pastor na basta pananampalataya ng mo, yung wala. Si Tomas na nakita niya, kaya nanampalataya eh. Hindi sinabi kay Tomas na, mali ka kasi nakita mo ko kaya ka sumampalataya. Hindi ganun, mapalad ka. Nakita mo, sumampalataya ka. Ibig sabihin, walang mali. Na kahit nakita mo, sumampalataya ka. Okay? So yun pa lang, sa explanation na medyo sure po tayo, no? Ulitin ko, ano po? Ang Diyos nga po namin, sabi ko si El Shaddai. Uno to, nakatalaman si El Shaddai. Walang imposible. At the same time, siya Diyos, kanyang katawang tao, kasi alam ko, yung mga anghel na created lang ng Diyos. Tingnan na, yung mga anghel na nilikha lang ng Diyos. Pag kinakailangan magkatawang tao, nagkakatawang tao sila. Created lang ng Diyos yun. How much more yung creator nila na hindi magawa yun? Kung kapangyarihan nila pag-uusapan. So, regardless kung nagkatawang tao si Kristo, nakikilala namin isa sa person ng Godhead, ay hindi namin mapapayagan kahit may natirang
na personality o personal pagka-Diyos, hindi namin mapapayagan na ang pagka-Diyos ni Kristo ay nawala doon sa panahon na siya ay nagkatawang tao. Nga sa inyo, sabi doon sa Greek, Hoparkon. He existed and continues to exist in the form of God kahit na siya ay nagkatawang tao. Kaya yun ang ating isa sa mabigat na pinangangawakan. Pastor? Segundo? Isang minuto? Sige, Pastor, sa totoo lang. Disclaimer lang. Hindi po ako pastor sa samahan ito. Hindi po ako pastor. Ako po yung ginagalang dito na maralang dito. Yan po ang tatangan ako, evangelist, na kung saan po ako nakakarating. Pero hindi po ako pastor. Ako diyan sinisira lang dito pastor. Wala akong paninaman dito, materialistic. Alam niyo kung tunay yan. Pananampalatag, pinaniniwalaan niyo. Hindi ko pang hinayaan umalis dito. Tutunay. Kaya nasa inyo na yun ang bigat ng pagpapatotoo. Napatunayan mo sa akin para pagkatapos ito, magbibigyan ka agad ako sa iyo. Kung nakapatunayan ko. Na 34 years ka, wala ang Diyos. Okay, tapos na po ako. Segundo lang yan. Sige po, simulan na ang 10 minutong pagkatanong. Okay, Pastor. Okay ka? Hello. Binasa ninyo yung John 1:18. Sa Biblia yung binasa ninyo ay bigatin ka. Binasa niyo sa Biblia niya, mali po ba na ang ibig sabihin ba mali ang pagkakasaling sa King James Version na ang nandoon ay bigatin sa amin? Sabi ko nga po sa inyo kanina na yung objective ako. Kasi parang nakita sa manuscript yan. Monogenes Deus, pero mas older ang Monogenes Deus. Okay. Kaya ang tatanungin ko, hindi na yung sabi ninyo. Alin ang mas magandang pakinggan? Bigatin saan o bigatin ka? Okay sa akin. Ako tinatanong mo, pareho maganda sa akin yan. Kasi kapag di ba ang ibig sabihin na bigatin ka, ipinanganak na Diyos? Hindi ko yun ang ibig laging sabihin sa Bible na pag bigatin, pinanganak. Okay. Pero, gaya ng sinabi mo, Pastor, pwede yung pag-aralan. Yung bang bigatin ay ipinanganak ko? Hindi nga po. Hindi laging gano'n ang sinasabi sa Bible. Kasi ang sabi nga ng Diyos kay David, ay now ay bigatin. Pero hindi lumabas sa sinapupunan ng Diyos si David. Hindi laging pag sinabi bigatin, pinanganganak sa Biblia. Dahil ang punto natin dito, okay, ang punto natin dito, yung bigatin san, o kaya yung termino bigatin ka. Yeah, tinatanong nito ako, pero may opinion. Pag-aaral ko, parehong maganda yan. Okay. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay nagkatawang tao? Sa personality ng Diyos, si Kristo ang Ang tanong ko ay, naniniwala po ba kayo? Ako. Okay. Obvious naman. Naniniwala din ba kayo na nawala ang kanyang pagka-Diyos kung kaya siya ay namatay? Ay, kaya nga po tayo may debate ngayon dahil ako naniniwala eh. Ano yun? Bakit siya namatay? Alam niyo po? Bakit siya namatay? Ako, may nagkatawang tao siya. Ito. Sabi po, sabagot na kayo, bakit siya namatay? Nagkatawang tao siya. Okay. Nung siya nagkatawang tao, siya ay namatay. Nung siya ay Diyos na hindi pa rin nagkatawang tao, may kamatayan ba? Kasi nga sabi nagsama yung human divine eh. Okay, sagutin niyo po. Nung siya ay Diyos at hindi pa siya nagkatawang tao, may kamatayan ba siya? Hindi na nung nagbibalay doon sa katawang ni Kristo. Hindi naman pala nahiwalay. Bakit siya namatay? Hindi naman pala nahiwalay. Mystery nga po yun. Ayun, yan ang sagot, mystery. Mystery po yun. Sagot. Kung siya nakuha ng mystery, kaya kung siya namatay, nawala ang kanyang pagkakit. Ako na, kung question nyo yun,